Una, mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Babaeng nagpailang dunay koneksyon sa korte ug law enforcement agencies aron madismiss ang kaso bugti sa dagkong kantidad, mangingilad di ay arestado. Lalaking naningil og utang, gitigbas sa iyang gipaninglan sa Malaybalay City, Bukidnon. Sospek arestado. VP Sara Duterte, gihagit ang mga taga-gobyerno nga magpa-drug test. VP Sara, nagtuong tibuok gobyerno na ang nagukod kaniya. Sobra 35,000 kasakop sa safety and security cluster sa Davao City nga magbantay sa Pasko Fiesta 2024, gipakatag na. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Arestado ang usa ka babaeng giingong scammer atol sa entrapment operation sa Davao City. Ang modus sa sospek, magpailang nga dunay koneksyon sa mga tag-as ka opisyal sa korte ug law enforcement agencies ug mutabang sa pagsulbad sa kaso sa iyang mga biktima bugti sa dagkong kantidad sa kwarta. Ani ang report ni Argil Relator. Sa gawas sa usa ka restaurant sa Lanang, Davao City, nagtagbo ang complainant ug ang 49 anyos nga babaeng target sa operasyon sa NBI 11. Dihang gidawat na sa target ang sobre nga dunay sulod nga 30,000 pesos cash nga budal money ug isulod na unta niya kini sa iyang bag. Din hinamidool ang mga agent sa NBI 11. Huwag ka na magkalat. Silent. May karapatan kung may abogado. Ang suspect gireklamo tungod sa pasalig nga mutabang nga mudaog ang kaso sa complainant sa korte bugti sa dakong kantidad. Ang modus matud pa sa suspect, muingon nga kaila ang mga tao nga dunay tag-as nga posisyon sa ahensya sa gobyerno sama sa Supreme Court, DOJ ug NBI nga mao'y makatabang matud pa sa complainant. Yung isang complainant natin for the entrapment, nakabigay na siya ng more or less 600,000 because she has a case, dismissal case, tapos inappeal niya sa DOJ, tapos na-meet niya tong subject na promising that she can secure a favorable decision. So, Nagagamit matud pa ang suspect og lain-laing contact numbers, cellphones, pangalan sa social media aron makapamiktima. She has mastered her craft. Talagang magaling. She will make a scenario. Kunwari, ikaw ang complainant. Nag-uusap kayo about your case. Suddenly, sabi niya, ma'am, excuse me, I'll call this guy. Tawag yan. Oh, makakuha na tayo ng ano. Then from there, she will begin asking money. Magsigi na matud pa siya og pangayo og kwarta apan kung di nakahatag ang iyang biktima. Din hinamatod pa manghulga og mangharas ang suspect. Bisan ang pangalan sa usa ka opisyal sa NBI 11 gigamit matud pa sa suspect aron makapangilad. She's bragging that she had connections with the NBI, especially me, myself. Now, what was surprising, somebody texted me and threatened me. Kinokolekta na yung utang ko raw. Diba? Then I was part of the online scam at nagagawa nito. So I have decided this must be stopped. Gipanghimakak sa suspect ang pasangil batok kaniya. Paryente sa daw niya ang complainant. Nandito lang po ako sa Davao, pinuntahan nila ako kung pwede po ba daw akong makatulong sa kanila. And I am not using different name at wala kaming grupo. Apan sumala sa complainant, lakip di ay sa modus sa suspect ang mamaryente una. Mangayo po na siya tag 30,000. Pliti sa Manila. Kay nga naman, pliti niya sa Manila. Kay dito mubayad daw siya. Kay sugato nun daw siya sa mga dagkong tao dito. Mubayad pa siya. Kasong estafa ug use of illegal alias ang giatubang karon sa suspect. Ginasuta pa sa NBI 11 kung naapay kaubanan ang suspect sa iyang modus. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.
Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. International Circus Event sa Cagayan de Oro City nabulabog human nga aksidenteng napabuto sa gwardya nga duty ang iyang pusil. Ani ang report? Pasado alas 6 sa gabi adlawng Martes, nakurat ang pipila ka mga tawo dool sa International Circus Event sa Rodessa Circle sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Human nga kalit nga milanog ang buto sa pusil. Paspas nga miresponde ang kapulisan nga anaa dool sa lugar. Nasayran nga aksidenteng napabuto sa usa ka security guard ang pusil ni ini dapit sa entrada sa maong lugar. Di gyud siya tinuyuan. Then ang purpose lang yun ato is nag-turnover lang ang duty sa duha ka blue guards wherein nagmalfunction lang yun ang firearms. Then to treat the firearm mutong na-aksidente yun na nibuto ang firearms. So luckily wala gyud naigo na bisag katong involved na security guard. Daling gikuha sa kapulisan ang pusil o gikustodiya ang maong gwardya alang sa investigasyon. As to naginay sanction sir, di man pud nato pwede na pasagdan lang na i-normalize lang nato na ang accidental firing considering na ang isa ka bala pwede na makabugtog isa kinabuhi. Giklaro sa kapulisan nga isolated incident lamang ang panghitabo ug walay hulga sa kalinaw sa nasangpit nga event. Padayon lang gyapon tag pahinumdom sa ilahan na once na naatay firearm sir, dili lang gid kay ingon na ato lang ibutang sa atong kilid para lang pud sa atong own security. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gihagit ni Vice President Sara Duterte ang tanang taga-gobyerno nga magpa-drug test. Ilabi na si Pangulong Bongbong Marcos. Humansubling gibutyag sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga matud pa drug addict ang Pangulo. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gawa sa mong assumption ni VP Sara, giuyunan sad niya ang nahimong statement sa iyang amahan nga nakasinati na ang nasod og fractured governance. Karong adlaw ipangunahan ni VP Sara ang Thanksgiving activity sa OVP didto sa Isabela City sa Basilan. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte dihang gipangutana kung lauman ba nga mag-reconcile sila ni Presidente Bongbong Marcos tungod sa bangi nila karon. Lunes sa gabi, dihang gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dunay fractured governance sa nasod ubos sa administrasyon ni Presidente Marcos. Uyon ang anak ni ini nga si Vice President Sara Duterte. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. Uyon sab ang Vice President sa gisulti ni kanhi Pangulong Duterte nga drug addict matud pa si Pangulong Bongbong Marcos. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. Hagit karon ni VP Sara nga magpa-drug test ang tanang ana sa gobyerno. Tingnan natin ang katinuan ng lahat. Diba? Pa-drug test nyo din yung AFP. Pa-drug test nyo din yung lahat ng PNP. Tungod sa mga giatubang ni ini karon, sumala sa bise, ginatabangan na kuno siya karon sa gobyerno. We are actually preparing right now lists of proof that they are, ano ba ito? The whole of government is going after one person, and that's me. Ginapangayuan pa og pahayag ang Malacañang labot sa gipahayag sa bise. Sa seguridad sa bise, dili na matud padawaton ni VP Sara o galing dunay idugang ang Presidential Security Command nga security personnel niya sanglit wala na siya salig sa bisan kinsa sa karon. Karong adlaw, mitambong si VP Sara sa Thanksgiving activity sa Isabela City sa Basilan, subay sa anniversary sa Office of the Vice President.
Mibisita sab siya sa Busay Elementary School sa maong lungsod alang sa tree planting activity subay sa A Million Trees campaign sa ahensya. Sara, karong mga tak na parayong ginapahigayon ang press conference si VP Sara dito sa Zamboanga City. Ug usa sa mga naisgutan mao ang pagpasaka og patong-patong nga kaso batok kaniya sa PNP. Tubag ni VP Sara mupasang at sab sila og kaso batok sa PNP. Initially, ang gisgutan nga mga kaso mao ang disobedience, kidnapping ug robbery. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka lalaki sa Balay-Balay City, Bukidnon nga naningil lang og utang ang angol human nga gitigba sa iyang gipaninglan. Sospek nadakpan sa gilusad nga operasyon sa kapulisan. Samad sa dughan, abaga, bukto ug ubang parte pa sa lawas ang nahiaguman sa 41 anyos nga lalaki sa Barangay Kasisang, Balay-Balay City, Bukidnon. Human gitigbas sa lalaking iyang gipaninglan og utang. Sumala sa kapulisan, nahitabo ang aksidente pasado alas 5 sa hapon niadtong adlong Sabado. Giadtuan sa biktima ang boarding house sa 30 anyos nga sospek o gisingil sa utang niini. Nagkalalis matud pa ang duha nga misangpod sa pagtigba sa sospek sa biktima sa makadaghang higayon. Human ang krimen, daling gidala ang biktima sa ospital samtang misibat gilayon ang sospek. Hinoon sa gihimong hot pursuit operation sa PNP, nadakpan ang sospek og pasakaan og kasong frustrated homicide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra 35,000 kapersonahe sa Safety and Security Cluster ang i-deploy sa mga aktibidad alang sa month-long nga pagsaulog sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Din opisyal na nga magsugod ugmang adlaw. Ani report ni Argil Relator. Nagkatapok ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga sakop sa Security and Safety Cluster sa Davao City sa gipahigayong send-off ceremony alang sa Pasko Fiesta sa Davao 2024. 35,386 ka mga personahe o 1,041 matag adlaw ang ipakatag sa nagkadaiyang venue kung asa ipahigayon ang mga aktibidad. Una ang deployment, giblisingan ang mga personahe. The urgent need to redouble our efforts to maintain the atmosphere of Christmas in everyone's home is calling us to perform well, to serve and protect the community. Gawa sa downtown Davao, hitsasasab ang security measures sa mga distrito kung asa dunay ipahigayon ng mga kalingawan ug sa bukirong bahin alang sa pagpanghatag og regalo sa mga lumad. Gisiguro sab sa Safety and Security Cluster nga dunay Division of Labor kanila aron matutukan ang ilang katungdanan. We have a lot of activities na dili dapat suluhon ni pulis. Remember, ang gusto no may tabo din ni pag-abot sa traffic, wala mo'y dapat problemahon. Iyahan na ni CTTMO. Ang atoa, suportahan lang nato si CTTMO. Double time na sab ang pag-install sa mga Christmas decor sa San Pedro Square ug sa mga Center Island. Adlong Huwebes, November 28, ang opisyal nga pagsugod sa Pasko Fiesta. Pinaagi sa paigayong Danag sa Davao o lighting ceremony ug ang pag-abli sa Pasko Fiesta alas 6 sa gabi sa Rizal Park. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Pagukod sa mga employers nga pakya sa pag-remit sa contribution sa ilang mga empleyado, mas gipakusgan pa sa Social Security System Northern Mindanao, pinaagi sa pagbisita sa mga establishmento. Ang dugang detalye sa report ni James Pauloyat. Pinaagi sa programa nga Run After Contribution Evaders sa Social Security System kun SSS. Mas gipakusgan pa nila ang paggukod sa mga employers nga wala nagarimit sa mga kontribusyon sa ilang mga empleyado sa SSS. Sa Cagayan de Oro City, moabot na sa kapin 700 ka mga employers ang napasakaan og sumbong tungod sa non-declaration, non-registration o delayed payments sa SSS contributions. After atong dili gapon sila mo comply sa demand letter from receipt na atay 10 days na gihatag na grace period sa ilaa, musaka na dayon mi sa prosecutor's office mag-file mi og criminal complaint. Sukad January hangtod October 2024, laing 78 pa ka mga kumpanya ang ilang nakitaan og delinquent accounts
ug anaa na karon sa legal division sa SSS. Giagat sab sa SSS ang mga empleyado nga magparehistro sa SSS website aron mas mabantayan ang paghulog sa SSS contribution. In fact, all employers are compulsorily required by SSS that all employees should register with the web. Kay para ang mismo ang empleyado na ang mo-verify sa iyang records. Seryoso kuno ang SSS sa ilang paggukod sa mga malapason sa SSS law. Ilabi pa nga daghan kuno ang ilang kakadawat nga reklamo matag adlaw. We give them more time to comply, either magpa-register or mag-avail sa installment payment kung dili kaya. So most of the time, 90% of the time, ang atong mga cases na gi-file sa court, masettle ra gyud siya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Kapin 20 ka mga unclaimed cadaver sa Zamboanga City ang gipahiluna na sa usa ka pampublikong sementeryo sa syudad. Giatagan og disenteng lubong sa lokal nga kagamahanan sa Zamboanga City ang ana sa 23 ka mga patayng lawas sa tao sa usa ka pampublikong sementeryo sa barangay Talabaan kagahapon. Sa maong ihap, 13 niini ang lalaki, 4 ang babae ug 6 ang unknown gender. Posibleng biktima matud pa sila sa krimen na palgang patay sa kadalanan ug ang uban natural death sa public hospital. Gihipos matud pa kini sa LGU sa usa ka pribadong punerarya sa syudad sulod sa halos usa ka tuig. Apan nagpabilin gihapon nga unclaimed bisan gipahugtan na ang pagpangita sa mga kabanay o paryente niini. Matud sa CSWDO, ang maong pagpahiluna nakasubay sa ordinansa sa syudad na keep approval sa ubang otoridad. Suportado sa Davao City LGU ang pag-amyenda sa ordinansa alang sa pagwagtang sa business permit sa mga delivery riders sa syudad. Gibutiyag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga buot sa LGU nga palig-unon pa ang polisiya alang sa maong sektor base sa usa ka gipagulang desisyon sa Korte Suprema nga subay sa maong balaod. Dugang sa mayor nga suportado niya ang posibleng pag-amyenda sa City Ordinance No. 0612-21 din tanggalo na ang rekisitos nga pagkuha og business permit sa mga delivery rider alang sa masayon nga proseso sa mga gibansagang makabag-ong bayani. Una nang nanawagan ang sektor sa mga lokal nga opisyal ning syudad nga wag tango na ang maong rekisitos sanglit dili matud pa sila mga negosyante ug dili paigo ang income alang sa pag-comply niini. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Palay sa usa ka lalaki nga biktima sa pagpamusil sa Upol Misamis Oriental sa milabay nga semana, giingong gisunog sa wala pa mailang sospek. Samtang usa ka balay ang ugdaw sab sa Cotabato City. Ani ang report ni James Paulo Yap. Wala pa man masulbad ang kaso sa pagpamusil sa 35 anyos nga si Rolly Lagutin. Sulod sa iyang panimalay sa Zone 4 Barangay Patag Upol sa Misamis Oriental niadtong adlang Biyernes, nasundan pa kini. Human giingong gisunog sa wala pa mailang sospek ang iyang balay pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo tungod gama sa light materials na ugdaw ang maong balay. Maayo na lang kuno ka walay tawo ni adtong tungura diyang nahitabo ang sunog. Ingon ani na karon ang sitwasyon sa ilang balay. Ugdaw na ug wala gid sila nasalbar nga gamit. Sumala sa mga silingan, adunay usa ka lalaki nga ilang nakitaan nga murag adunay gibubo sa likod nga bahin sa balay. Una pa man miulbo ang dakong kalayo. Ngit-ngit man gud tong likod sa balay ning Rolly kaning sa mga biktima ngit-ngit so dili niya maklaro. Ang iya lang ko is dili siya sure og katong nga tao is mao naghimo basta kay posibilidad nga nilabay lang to. So dili pud niya makuha niya. Gikabalakan karon sa mga residente sa lugar ang ilang seguridad. Ilabi pa nga gawas nun gihapon ng sospek. Based sa iya, sir, wala gino siya kontra, sir. Wala siya, nalang siya nakalalis gamay, sir. Pero murag taphaw ra man siya nga motibo, sir, para buhaton ang incident, sir. Gilamoy sa dakong kalayo kining balay sa barangay Rosary Heights, Cotabato City pasado alas 4 sa hapon adlong Sabado. Nagtinabangay ang mga residente sa pagpakgang sa kalayo. Una pa man miabot ang kabumbiruhan. Nadeklara kining fire out paman ang halos usa ka oras. Matod sa kabumbiruhan, usa ka compound type nga balay ang nasunog
nga naatol sa pagdaot sa panahon. Hinuon walay naangol sa hitabo. Gibana-banaang moabot sa 1 million pesos ang damyo sa sunog. Duha ka magbanay sa mga panimalayang apektado nga gipaubos na sa profiling sa MSWD. Posibleng yung kawad ng kuryente na mula sa kanilang tahanan papunta sa ating electric provider. Kumiskis siguro ito sa bubungan ng naturang pamamahay na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng spark sa naturang lugar. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Patay ang usa ka empleyado sa Comelec sa Isulan, Sultan Kudarat human kini gipusil sa wala pa mailing sospek sa President Quirino sa Sultan Kudarat. Samtang kritikal ang usa ka aspirant pagka-gobernador sa Sarangani human gipusil sa General Santos City. Nakaalerto si Efren Mamak. Naligo na sa kaugalingong dugo ang 31 anyos nga lalaki human gipusil sa ulo sa riding in tandem suspect sa Barangay Poblasyon President Quirino, Sultan Kudarat pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Ang biktima usa ka empleyado sa Comelec sa Isulan, Sultan Kudarat. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa iyang motor ug papauli na ang biktima gikan sa usa ka barbershop sa mga lugar padulong unta sa ilang balay sa lungsod sa Isulan sa diyang gipusil kini sa mga suspect. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Anaa sa unom ka mga basiyo sa bala sa dili pa masutang kalibre sa pusil ang na-recover sa crime scene. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect lakip ang pagsuta sa motibo sa krimen. Samtang sa General Santos City, kritikal ang usa ka lalaki human kini gipusil sa riding in tandem suspect sa Barangay City Heights pasado alas 6 Sabado sa gabi. Giila ang biktima nga si Gladden Lim, aspirant pagka-gobernador sa Sarangani Province alang sa 2025 midterm elections. Nakaangkon og duha ka mga igo sa bala sa tiyan ang maong biktima nga padayong gipatambalan sa ospital. Sumala sa kapulisan, gikan nagsimba ang maong biktima. Diyang pauli na kini, gipusil kini sa mga suspect kinsa gilayong misibat, personal grudge matud pa ang motibo sa krimen. Istorya nato ang iyang asawa nga lagi sila threat ang iyang bana dili sa iyang pagdagan sa gobernador kundi tungkol sa away sa yuta o land dispute, so personal grudge. Tay persons of interest ana subject for additional nga mga information pa. Matud sa Comelec 12, dili pa makumpirmang election-related violence sa mga natalang pagpamusil sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Premature nga ito i-relate siya nga election-related kay dili man tanang killings dayon especially kung kandidato. So, itakaigon nga election-related. So, check na ito tanang angle ba? Panawagan natin sa mga katauhan, especially sa Region 12, hopefully we'll remain vigilant, we'll remain steadfast sa ato ang ipanghimo ba. At ato po mga kandidato actually refrain from, in a way, going into violence. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Ulanon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa, walay bagyo o pagdaot sa panahon apan magpaulan ilabi na sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kini ang baga nga mga panganod tungod sa pagsugat sa hangin gikan sa northern ug southern hemispheres nga hinungdan sa mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad ng mga pag-ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Busa, magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Mga kapuso, 28 days na lang, una ang Pasko. Mo kato maling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.